chapter mga lods sa eksena sa tatlong kriminal na nakahandusay sa lupa, halos hindi na makagalaw dahil sa tindi ng mga pasa nila. Sabi ni Beck, na parang chill lang ang tono at medyo di bagay sa sitwasyon, kay Miho, ilang inmates daw ang nakatakas ulit. Tumingin si Miho sa kanyang phone habang nakatayo malapit sa mga hindi pa gumagalaw na lalaki, tapos sagot niya ng kalmado, mga 500, konti-konti lang. Huminga ng malalim si Beck, hinihimas ang kanyang leeg. Medyo naiinis siya bago nagsalita ng mas matatag, kung ganito lang, malamang pagsasabihan tayo ni nanay kasi late tayo sa family gathering. Medyo magaan ang dating ng sinabi niya pero ramdam talaga yung seryosong tono. Napakislot ang mukha ni Miho sa kaba, si chairman ng Hunters Association mismo ang papunta, dala niya yung 3 S-rank na hunter. Mga 10 minuto na lang siguro aabot sila. Tila nag-atubili siya. May balita kasi na si Sang Suho, na pinaghihinalaang nagdi-distribute ng star powder. Baka nandito. Napaisip si Beck nang marinig ang pangalang iyon. Sang Suho, bakit parang kilala ko yan? Lumingon siya na may determinasyon sa mga mata at sinabi, unahin natin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Simulan na natin ang rescue, Miho. Ngumiti siya ng bahagya, halos parang nalulungkot na alaala. Parang naalala ko noong palagi kang sumasabog sa mga nasusunog na gusali na parang wala lang noong firefighter ka pa. Bago pa makasagot si Beck, bigla siyang lumingon ng mabilis sa gilid. Nakatingin siya sa isa sa mga kalapit na gusali kung saan may mga kakaibang anino na naglalagi sa dilim. Miho, mahigpit niyang bulong. May narinig ka bang balita tungkol sa paglabas ng mga halimaw sa paligid? Agad ang sagot niya. Wala. Walang ganon na report. Bumaba ang boses ni Beck, halatang naguguluhan. Tapos, ano ba yang nilalang na yan? Hindi siya mukhang tao. Lumipat ang eksena sa kabila ng syudad. Isang babaeng natatakot ang nanginginig, para bang hindi makagalaw sa takot. Ang mga mata niya, nakatingin sa isang mangangaso na ang mukha'y kulay abo na parang patay na. Sa kanyang huling hininga, nanginginig niyang nasabi, tumakbo ka. Bago humiga na. Mabilis kumalat ang dugo sa ilalim ng kanyang bumagsak na katawan, halos natakpan ang buong sahig. 2 bilanggo ang nakatayo sa kanya, nakangisi. Isa sa kanila ay tumawa ng malupit, sabay tumae, seryoso, pinatagal pa niya to para ipagtanggol ka. Ang isa naman, hawak ang isang espada ng parang wala lang, dagdag pang inis, ano ngayon? Nagde-date kayo. Ang saya siguro ng love story nyo sa gitna ng raid. Nang nanginginig ang mga kamay ng babae habang bumababa siya sa tabi ng bumagsak na mangangaso, mga luha ang dumadaloy habang maingat niyang isinara ang mga mata nito. Nang hihina ang boses, umiyak siya. Yang Hayen. Naputol ang kanyang pagdadalamati nang may umalangaw-ngaw na galit. Tama na yang iyak-iyak, utos ng bilanggo, kumikislap ang mga pulang mata habang sumugod. Itinaas niya ang espada, pinahihit ito na parang gustong pumatay. Huwag kang mag-alala. Makikita mo siya muli agad. Nang papalapit na ang kamatayan sa kanya, isang utos ang umalangaw-ngaw na parang kulog. Bumangon. Ang mangangasoy. Anino ng rosas, paikat na humuhubog. Bigla na lang, tumayo ang isang madilim na sundalo, inilagay ang sarili sa pagitan ng babae at ng espada. Napigilan ang talam, naharang bago ito nakaabot sa kanya. Namuligat ang mga mata ng babae sa gulat, bamulong na halos di makapaniwala. Yang Hayen. Tahimik ang sundalo, nakatungo ang panga at nanginginig habang pinipigilan ang suntok ng kalaban. Natamba pabalik ang umaatake, napangiti sa galit. Ano ba to? Bumangon yung bangkay. Paano? Mula sa bubong malapit doon. Pumutok si Suho, kalma pero may autoridad. Kahit patay ka na, sinagot mo pa. Rin ang tawag ko. Ibig sabihin, gusto mo pa rin siyang protektahan. Ang kanyang mga violet na mata ay nagliliwanag ng determinasyon habang nagsasalita. Kunin mo ang lakas ko. Ipagtanggol mo ang mahalaga sa'yo, kahit ito na ang huling laban mo. Naghanda ang 6 sundalo, nakakngit-ngit ang mga ngipin. Itinaas ni Zuho ang kamay, binigyan ito ng bagong lakas. Una, ang Naga Warrior Belt, na nagpapabilis at nagpapalakas ng depensa. Tapos, ang Naga Shoulder Guards, para patatagin ang tibay nito. Sa wakas, ang Naga Warrior Sword, isang bihirang sandata na nagpapalakas ng atake ng 55, leksi ng 5,
at may dalang mapaminsalang skill piercing enhancement na pumapasok sa 10% ng depensa ng kalaban, parang isang talon na ginawa para sa digmaan. Ang mga mata ng Shadow Soldier ay nagliyab ng kakaibang lilang ningning habang dumadaloy ang bagong lakas sa buong katawan niya na parang kuryenteng sumasabog. Mahigpit niyang hinawakan ang bagong gamit, at hindi nag-aksaya ng oras. Sa isang biglang bilis, sumugod siya diretso sa mga bilanggo. Isang mandaragit na wala ng iba kundi. Nasa puso ng galit ang bawat kilos niya. Nagbanggaan ang mga talam, dugo ang bumagsak ng sunod-sunod. Walang alinlang ang pinatay ng sundalong anino ang mga ito. Mabilis na napatahimik ang kanilang mga sigaw. Lalong nanlilim ang lupa habang dumadaloy ang dugo, pero ligtas pa rin ang babae sa likod ng walang awang depensa ng sundalo. Lumapit si Suho matapos bumagsak ang huling katawan, mukha niya'y di mabasa, unti-unting itinaas ang kamay na may matibay na layunin. Sa mababang tono na puno ng utos, sinabi niya, bumangon. Agad na bumangon ang mga anino ng mga patay. Nagsimulang kumilos at humiwalay ang mga bilanggo, bawat isa'y nagiging sundalo ng kailaliman. Nagtipon-tipon sila at yumuko kay Suho bilang kanilang Panginoon. Tumindi ang tingin niya habang matatag na iniutos, hanapin ang buong syudad. Hulihin ang bawat salarin na nagtatago sa dilim. Nakatayo ng buong pride si Buo sa kanyang tabi, nagsalita ng may kasabik-sabik na tono, tama nga po, Panginoon. Dumarami na ang hukbo mo. Tumanggo si Suho ng may kasiyahan, sagot niya, sa ganitong takbo, malilinis natin ang syudad mula sa lahat ng kriminal. Hindi magtatagal. Tumawa si Buo na may halong paghanga. Tingnan mo, ito ang kapangyarihan ng hari ng anino. Bahagyang ngumiti si Suho at sabi halos sa sarili, tama ka. Akala ko dati walang kwenta itong kakayahang ito, pero ngayon nakikita ko kung gaano ito kahanga-hanga. Hamupa ang tindi ng kanyang mukha saglit, tumingin siya sa babae at sa sundalong anino na kakaligtas lang sa kanya. Nagsalo sila ng isang huling marupok na sandali sa gitna ng gulo. Isang bagay na sobrang personal. Halos pakiramdam ko hindi bagay dito. Tahimik na nanonood si Suho, bumulong sa sarili. Oo, grabe talaga ang kapangyarihan niya. Napansin ni Bru ang medyo lamambot na ekspresyon ni Suho, at iniling ang ulo. Balak mo bang iwan siya? Tumanggo si Suho na may bahagyang ngiti. Mawawala rin naman siya sa loob ng isang araw, kaya kahit papaano, hayaan mo siyang magkaroon ng maayos na pamamaalam. Tumawa si Bru nang may alam ng ngiti. Ginoo, mukha kang ibang tao kumpara sa walang awa mong anyo nung hinarap mo yung mga kontrabida kanina. Habang si Suho, baniglang bumuka ang bibig niya para sumagot, bigla siyang naging stiff. Medyo lumaki ang mga mata niya nang maramdaman niyang may malakas na alon na dumaan sa kanyang mga anino. Biglang naputol ang mga linya ng koneksyon. Tumigas agad ang tono niya. Maraming sundalo ko ang nawasak. Natunaw ang kasiyahan ni Buo at napalitan ng seryosong katahimikan bago siya nagbulong. Siguro nahanap mo na siya, ang utak sa likod ng buong gulo na to. Lumipat ang eksena sa isang wasak na kalye kung saan nakahiga ang mga anino na natalo ng isang tao. Ang hunter na to ay walang iba kundi, maliban kay Kung Tesek, matindi ang tingin niya, tuwid ang mukha na puno ng focus, at kumikislap ang mga mata niya ng di matitinag na determinasyon habang nakatayo siya sa gitna ng gumuho. Malapit lang, niyugtong ni Hang Dong-sok ang kanyang mga mata habang sinusuri ang paligid. May halong pagdududa ang boses niya nang sumigaw, anong klaseng mga halimaw tong mga parang black magic na to? Hindi ko pa naririnig ang ganito. Nagalit siyang tumingin kay Tik at sumigaw ng may awtoridad, Oy, problem solver. Tigilan mo na yang pagtambay at linisin mo na itong gulo. Umikot si Tik. Tumanggo siya ng bahagya, nagkipot ang mga mata ng malamig. Sumagot siya ng halatang naiinis. Hindi sana nangyayari to kung umalis na tayo nung sinabi ko. Tigilan mo na ang reklamo. Pagkatapos kong kumain ng piraso ng bituin, mas malakas na ako kaysa sa isang A-rank na hunter. Halata sa tono niya ang kapalaluan, para bang sigurado siyang nakatawid siya sa isang hadlang. Pero nang bumalik ang tingin niya sa mga natitirang anino, biglang lumaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi umatake ang mga anino sundalo. Sa halip, isa-isa silang lumuhad. Ang mga anyo nila ay yumuko na parang tapat na alagad sa harap ng hari. Napatingin si Tik, sobrang nagulat. Ano? Tapos, sa likod ni Dong-sok, isang kilalang boses ang umalangaw-ngaw.
Batang hari, buong pagmamalaki na sabi ni Buo. Mukhang swak na swak ang huli mo ngayon. Tumigas ang tingin ni Zuho habang lumalapit siya, seryoso at matatag ang tono. Siya nga ba yun? Yung gagaw siguro ang namumuno sa mga tumakas na preso. Bigla namang lumingon si Dongsuk at Tik. Suho. Napangisi si Dongsuk na parang ayaw sa nakita niya habang napangisi. At sino ka ba, bata? Ingat ka sa sinasabi mo. Ikaw pala ang nagpasummon ng mga to. Hindi pinansin ni Zuho ang insulto. Sa halip, tumitig siya ng seryoso kay Dongsuk at tanong, alam mo ba yung apostle ng Irem? Parang si Lee Minung din. Nagsalita si Dongsuk na parang chill lang. Pero halatang nag-iingat siya. Relax ka lang. Kung gusto mong makipag-usap, layo ka muna. Tungkol naman sa itim, kilala ko sila ng husto. Sa likod niyan, pumutok si Dongsuk ng daliri. Tahimik na utos. Agad na naintindihan ni Tik ang senyales. Karaniwan mahina ang katawan ng mga summoner, sabi ni Dongsuk. Kapag naihiwalay mo sila sa kanilang mga summons, wala na silang laban. Habang pinapaligoy-ligoy niya si Suho sa walang kwentang usapan, dumadaloy ng maayos ang mga salita ni Dongsuk. Hindi ba ang mga itim na yan ay parang kalto lang? Biglang bumilis si Tik ng sobra, ang talom ng kanyang sandata kumislap habang sumugod siya kay Suho. Pero bago pa man maabot ang talam. Pag umatake, biglang lumaki ang mga mata ni Tik. Wala siyang nadaanan ng talam. Nawala si Suho, tapos sa isang kisap mata, nandoon na siya mismo sa harap ni Dongsuk. Natuwang si Tishak, nanigas ang buong katawan niya. Umiiyak ang isip niya sa gulat. Ano ba to? Paano hindi ko siya nakita na gumalaw? Naiinis na, mahigpit na inilagay ni Zuho ang kamay niya sa balikat ni Dongsuk, mababa at matalim ang boses niya. So, wala ka palang koneksyon sa IM. Nagliyab ang kanyang mga violet na mata ng galit na kayang durugan ang loob ng isang mahina. Sige, ipaliwanag mo. Paano mo nakuha yung mga star fragments? Lalo pang tumindi ang titig niya, halatang may patalim sa bawat salita. At sabihin mo nga, bakit mo inatake yung lungsod? Sa unang pagkakataon, napaatras si Dongsuk. Hindi siya mapakali, mabilis ang isip niya. Hindi basta-basta tong batang ito, hindi siya ordinaryong summoner. Pinilit niyang magmukhang matapang, ungol na ang sabi, kahit anong gawin mo sa akin, hindi ka papalampasin ng kapatid ko. Pero bigla siyang pinutol ng banta. Pinindot ni Zuho ng todo, ang mga daliri niya parang bakal na kuko na sumusubsob. Sa balikat ni Dongsuk, ang bigat ay napipilit siyang lumuhad, ang bato sa ilalim niya ay nabasag dahil sa tindi ng puwersa. Sumigaw si Dongsuk habang mas lalo pang sumisirit ang mga kuko ni Zuho, tinutuklap ang balat. Ang boses ni Zuho ay puno ng galit. Wala akong pakialam kung S-rank ang kapatid mo o isang Diyos. Sagutin mo ako. Sumigaw si Dongsuk sa sakit, ang kanyang pride ay nagwasak kasabay ng kanyang katawan. Kapatid ko siya. Siya ang kumuha ng mga piraso. Sumpa ko, wala akong ibang alam. Tungkol sa lungsod, wala namang dahilan. Nakakatuwa lang sa akin na. Panoorin mo kung paano sumusunod ang mga tao sa mga utos ko. Kinagat ni Zuho ang kanyang panga, ang mga matang naglalagablab sa galit na parang gustong pumatay. Ang pagnanasa sa dugo ay dumadaloy sa kanya na parang bagyo. Kaya pinatay mo lahat ng mga tao na yun para lang sa libangan. Sa kabila ng sakit, umiyak ng pagil si Dongsuk. Pipilitin kong mapigilan ang iba. Tagapag-ayos ng problema. Sigaw niya kay Tik. Bakit nakatayo ka lang dyan? Tumulong ka. Pero gulong-gulo ang isip ni Tik. Malaki ang mga mata niya. Pinanood niya ang eksena ng tahimik na may takot. Hindi normal tong lalaki to. Delikado siya. Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong tumakbo. Kahit pa ibig sabihin nun ay iiwan ko si Hang Dongsuk dito na agad. Pero bago pa siya makaliko, may boses na biglang umalangaw-ngaw sa loob ng kanyang ulo. Matindi. Utos na utos, hindi mapapasubalian. Pasensya na, pero hindi magiging ganoon kadali ang pagtakas. Biglang nanigas ang buong katawan ni Kung Tesek. Kumislap ang takot sa kanyang mga mata habang damaloy ang pawis sa kanyang mukha. Anong nangyayari ngayon? Bulong niya, halos hindi makahinga. Naputol ang eksena sa mismong apostol na gumagalaw kasama ang mga S-rank na mangangaso sa paligid. Bumukas ng malakas ang kanyang gintong mga mata. Nagbibigay ng kakaibang liwanag, nakatingin mula sa malayo, nag-iisip siya ng malalim.
Bago pa man makialam ang ibang Sranks, susuriin ko muna ang halaga ni Sang Suho. Umalangaw mula sa malayo ang tinig ng apostol, direktang pumaloob sa ulo ni Tik. Sundin mo ang mga hiling mo, Kung Tik. Kumilos ang katawan ni Tishak at nagsimulang kumislap ng gintong liwanag. Dumaloy ng malakas ang enerhiya sa kanyang mga ugat hanggang sa hindi na kontrolado ng sarili ang kanyang kalooban. Nakuha na ng apostol ang kontrol. Bigla na lang nawala si Tik gamit ang camouflage, nawala ang kanyang anyo sa paningin. Sa manipis na hangin, sa napakabilis na galaw, bigla siyang sumugod kay Suho. Pero umindik ang pakiramdam ni Suho. Sa huling sandali, lumiko siya para maiwasan ang suntok. Ang naibang atake ay tumama ng walang awa sa taong nakatayo sa harap ni Suho. Napulay ang katawan ni Hang Dong-suk nang parang may mga di nakikitang hiwa na palm unit dito. Dumaloy ang dugo mula sa mga sugat na parang bigla na lang lumitaw. Namula ang mga mata niya sa pagkagulat bago tuluyang nawala ang liwanag nito. Sa malakas na bagsak, bumagsak si Dong-suk sa lupa. Mabilis kumalat ang dugo sa kalsada, sumisipsip sa lupa habang hindi gumagalaw si Suho. Tahimik siyang nakatayo, ang matalim niyang mga mata nakatutok sa kakaibang pangyayari. Biglang tumunog ang tensyonadong boses ni Buo. Young Monarch, yung enerhiya na yan, walang duda. Apostle ng Irem yan. Monty ang pagkikipis ng violet na mga mata ni Zuho, punong-puno ng determinasyon ang bawat salita niya. So, may taong kumain ng star fragment na kinokontrol. Tumindi ang titig niya, at ang tono niya parang bakal ang talam. Sige, may gusto pa akong gawin. Sabi mo na lang sa kanila. Ano kaya sa tingin niyo mga Lods ang susunod na mangyayari? I-comment sa ibaba Lods. Salamat sa lahat ng suporta niyo sa channel. Kung nag-e-enjoy kayo sa mga content, please mag-subscribe naman. Malaking tulong yan para lumago at makapaghatid pa ng mas exciting na mga kwento para sa inyo mga Lods. Hanggang sa muli, stay awesome, ingat palagi, ang pogi ko mga Lods, Human Galpangit. Peace.